Abaya Hawa, Ishaya Hawasay, ang may likha ng ating buhay. Abaya Hawa. Bawa kwartawab abaya hawa. Kal halal hawad abaya hawa lahayam. Bahasa masyayak hawasay. Bahasam raw kakadas. Kwam Yasharala Elda Oper Maharlika Philippines. Tawada abaya hawa. Yaman. Yan. Ngayon, nandito na tayo sa chapter 49 sa Book of Jasher. Ngayon, diretso tayo. Basa. Ang aklat ni Jasher, Kabanata 49, verse 1 to 44. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay nagsugo ang hari at pinisan ang lahat niyang mga pinuno at mga lingkod, at lahat ng mga prinsipe at mga maharlikang tao na nauukol sa hari, at silang lahat ay nagsiparoon sa harap ng hari. At sinabi ng hari sa kanila, narito, inyong nakita at narinig ang lahat ng mga salita ng lalaking Hebreo na ito, at ang lahat ng mga tanda na kaniyang ipinahayag ay nangyayari. At alinman sa kaniyang mga salita ay nagkatotoo. Nalalaman ninyo na siya'y nagbigay ng wastong paliwanag ng panaginip, at ito'y walang pagsalang mangyayari. Ngayon nga'y sumangguni kayo at alamin kung ano ang inyong gagawin at kung paano maliligtas ang lupain mula sa taggutom. Ngayon, sa wakas, nakakita na ng hari na tunay na maka-interpret sa kanyang panaginip. At yung Hebreo, si Jose, na-interpret ni Jose na 7 taon ang sagana, kasaganaan, at kasunod ang 7 taon na tagutom. Tuloy tayo. Malalaman ninyo ngayon at tingnan kung ang katulad niya ay masusumpungan. Sa kaniyang puso ay may karunungan at kaalaman, at aking itatalaga siya sa lupain. Sapagkat inyong marinig kung ano ang ipinayo ng lalaking Hebreo tungkol dito, upang iligtas ang lupain mula sa taggutom. At nalalaman ko na ang lupain ay hindi maliligtas sa taggutom, kundi susundin natin ang payo ng lalaking Hebreo niyaong upang maliligtas tayo sa darating na taggutom. At silang lahat ay sumagot sa hari at nagsabi, ang payo na ibinigay ng Hebreo tungkol dito ay mabuti. Ngayon, aming mahal na hari, narito, ang buong lupain ay nasa iyong kamay. Gawin mo ang inaakala mong mabuti sa iyong paningin. So, yung mga maharlika, mga prinsipe niya, mga pinuno niya sa kanyang kaharian, ay sumang-ayon. So, mahal na hari, gawin mo ang ayon sa ikabubuti. Kasi nakita nila na pagkatapos ng kasaganaan na 7 taon, ay susunod din ang 7 taong tagutom. Hindi lang sa Egypt, buong mundo yan nga tagutom. Ngayon, tuloy tayo. Siya na iyong pipiliin at yung ikaw sa iyong karunungan ay nakakaalam na matalino at may kakayahang magligtas ng lupain sa pamamagitan ng kaniyang karunungan. Siya ang itatalaga mo, mahal na hari, na maging isa, na maging nasa ilalim niya ang pamamahala sa ating lupain. At sinabi ng hari sa lahat ng mga pinuno, inakala ko na yamang ipinaalam ng alahayam sa lalaking Hebreo ang lahat ng kaniyang sinalita. Walang sino mang napakatalino at matalino sa buong lupain na gaya niya. Kung inaakala ninyong mabuti sa inyong paningin, ay ilalagay ko siya sa lupain, sapagkat ililigtas niya ang lupain sa pamamagitan ng kanyang karunungan. So, nakita nila na walang ibang pinakamatalino si Joseph lang.
yung Hebreo. Dahil yung lahat ng matalino, mga pantas, mga mahiko, mga magician, pati yung mangkukulam, pinapunta para interpret sa kanyang panaginip, ay naiba-iba ang sagot. Pati yung mga pantas. Eh, sabi ni Joseph na maghanap kayo ng matalino upang mamahala sa panahon ng kasaganaan, mag-imbak ng mga trigo para pagdating ng tagutom ay may sapat na stock tayo ng mga trigo. Maghanap ka. Oh, naisip na bakit maghanap pa kami iba na itong mga matalinong pantas dito, palpak naman sila lahat. Hindi ikaw na. Ikaw na ang pipiliin namin. Oh, yan nangyari. Nagmi-meeting to sila eh. Okay, tuloy tayo. At ang lahat ng mga pinuno ay sumagot sa hari at nagsabi, ngunit tunay na nasusulat sa mga kautusan ng Ehipto at hindi dapat labagin, na walang taong maghahari sa Ehipto o maging pangalawa sa hari, kundi kailangan na siya'y may kaalaman sa lahat ng mga wika ng mga anak ng tao. Ngayon nga'y aming mahal na hari, masdan ang lalaking Hebreo na ito ay nakakapagsalita lamang ng wikang Hebreo. At kung gayon, paano siya mangunguna sa atin bilang pangalawa sa ilalim ng iyong pamahalaan sa isang taong hindi man lamang nakakaalam ng ating wika? Oh, yan. Ito ang isang problema. Sabi niya, pag ito'y kunin natin itong Hebreo, ialam niyang wika, yung salita lang niya, Hebreo. Eh, ang nasa batas natin sa Egypto, na ang maging hari o pangalawang hari, na kailangan marunong sa lahat ng wika. Yung 70 languages, 70 lingwahe. 70 ha, 70. Hindi lang 3, hindi lang 4. 70. Oh, yan ang problema. Yan ang ngayon, anong sagot sa hari? Ngayon, ipinamamanhik namin sa iyo na ipatawag mo siya at hayaan siyang lumapit sa iyong harapan at subukin siya sa lahat ng bagay at gawin mo ang nakikita mong nararapat. At sinabi ng hari, gagawin natin bukas. Ang bagay na inyong sinalita ay mabuti. At ang lahat ng mga pinuno ay dumating sa araw na iyon sa harap ng hari. At sa gabing iyon ay nagpadala ang Yahweh ng isa sa kanyang mga anghel na naglilingkod. At siya ay napunta sa lupain ng Ehipto kay Joseph. At ang anghel ni Yahweh ay tumayo sa ibabaw ni Joseph. At masdan si Joseph ay nakahiga sa kama ng gabing yaon sa bahay ng pagkakulong sa kanyang amo sa piitan. Sapagkat ibinalik siya ng kanyang amo sa piitan dahil sa kanyang asawa. Ayan. Nag-utos si Yahweh ng anghel. Punta ka sa Egypto, puntahan mo si Joseph sa kulungan. Kasi yung pinatawag si hari, pinabalik din siya doon sa kulungan. Anong purpose? Anong purpose na bakit pinapunta ni Yahweh ang anghel doon kay Joseph, yung gabi na yon? Kasi may qualification ng Egypt na kailangan marunong ng 70 lingwahe ng mga tao. Ngayon, kaya ba sa isang gabi na maturuan si Joseph ng 70 languages? Okay, dito. Basa. At ginising siya ng anghel mula sa kaniyang pagkakatulog. At si Joseph ay bumangon at tumayo at narito. Ang anghel ni Yahweh ay nakatayo sa tapat niya. At ang anghel ni Yahweh ay nakipag-usap kay Joseph at itinuro niya sa kaniya ang lahat ng wika ng mga tao sa gabing iyon. At tinawag niya ang kanyang pangalang Joseph. At ang anghel ni Yahweh ay umalis matapos na turuan si Joseph sa lahat ng wika ng mga tao. At si Joseph ay bumalik at nahiga sa kanyang higaan. At si Joseph ay namangha sa pangitain na kanyang
Ang purpose pala sa anghel kung bakit pinadala ni Yahweh para turuan si Joseph ng mga lingwahe. Hindi buong gabi ha, ilang oras lang yan. Kasi natulog pa uli si Joseph. Automatic si Joseph nakaalam agad sa 70 lingwahe ng mga tao. Instant. Binigay kasi ng Yahweh. Pag si Yahweh ang si Yahweh ang gagawa, walang imposible. Gagamitin ka niya. Automatic, si Joseph nakaalam. Kasi kung hindi alam ni Joseph, hindi siya qualify na maging gobernador na pangalawang hari sa Egypto. Kasi ang alam niya, yung lingwahe, isa lang. Pero yung tinuruan siya ni anghel na inuutos ni Yahweh, automatic. 70 lingwahe yun ang alam ni ni Joseph. 70 languages. Dati ang ilang pinapadala. Ngayon, napakadas na sa atin. Pero ngayon, Papakadas. meron tayo. Mayroon tayo ngayon. Pag marunong ka lang sa Google Translator, ilang lingwahe nandoon sa Google halos lingwahe ng buong mundo nandoon. Kaya natin. Yung taga-Cuba, Espanyol ang salita niya. Sa akin, Espanyol. Copy-paste ko. Gilagay ko doon sa Google Translator. Espanyol, translate Tagalog. Binasa ko Tagalog, intindihan ko na. Nag-type ako ng Tagalog. Gitranslate ko Espanyol. Tapos copy-paste, pinasa ko sa kanya. O Espanyol ang pinasa ko sa kanya. Nagkaintindihan kami. Kahit pa anong lingwahe, kay Chinese, basta ganun. Through Google Translator, ganun kahitik ngayon. Automatic, alam mo lahat. Ganun. Kaya na-translate natin ang Hebrew, original ancient Hebrew, Tanakh. Through Google Translator. Mata-translate. Kahit anong lingwaheng gusto mo. Pero so far, 3 lang muna. English, Tagalog, Cebuano. Saka na lang yung iba kasi masyadong dami na eh. Matagal lang tayo. So, ganun, ka-high-tech. Pero itong kay Joseph, automatic, isang gabi lang, automatic. Parang sa Tower of Babel. Pag gano'n, isang lingwahe lang yung Hebrew, original. Pagbagsak ni Yahweh ng automatic lahat, iba-ibang lingwahe na sila lahat. Pero, eto, kahit kayo, basta marunong lang kayo sa cellphone, sa Google Translator, kausap mo sa ibang bansa, kahit naman sa salita salita mo, Tagalog, translate dito, anong lingwahe i-check mo, ang ma-receive niya doon yung lingwahe na nila, pero ang binitawan mo, Tagalog. Ganun kahitik. Ngayon, tingnan natin, yung kinabukasan, pinapunta na si Joseph sa hari. Basa. At nangyari sa kinaumagahan, ng hari ay nagpatawag ng lahat ng kaniyang mga pinuno at mga lingkod. At silang lahat ay dumating at umupo sa harap ng hari. At iniutos ng hari na dalhin si Joseph. At ang mga lingkod ng hari ay yumaon at dinala si Joseph sa harap ni Paraon. At ang hari ay lumabas at umakyat sa mga baitang ng luklukan. At si Joseph ay nagsalita sa hari ng lahat ng wika ng mga tao. At si Joseph ay umahon sa kaniya at nagsalita sa hari hanggang siya ay dumating sa harap ng hari sa ika-7 baita. At siya ay naupo sa harap ng hari. At ang hari ay totoong nagalak dahil kay Joseph. At lahat ng mga pinuno ng hari ay nagalak ng mainam na kasama ng hari nang kanilang marinig ang lahat ng mga salita ni Joseph na nakapagsalita ng wika ng mga tao. Qualify si Joseph. Ayos Ayos. Nakapagsalita na isang gabi lang turo ng anghel. Ano na yun? Mga 3 oras lang yun eh.
Unang tao hanggang Ato. sa pangkatumpo. Iba-ibang lingwahe nun. Nadaanan niya lahat yun. Oh, so, ganon ka galing. Pagamitin kasi wala po. That's why, pag nandoon na tayo sa eternity, sa new heaven, new earth, and new Jerusalem, isang lingwahe, automatic tayong lahat, makapagsalita tayo sa Hebrong salita, sa original language. Huwag sabihin na, paano yun? Hindi ka matututo. Automatic. Basa. At ang bagay ay minagaling sa paningin ng hari at ng mga pinuno na itinalaga si Joseph na maging pangalawa sa hari sa buong lupain ng Ehipto. At ang hari ay nagsalita kay Joseph na sinasabi, "Ngayon ay binigyan mo ako ng payo na humirang ng isang pantas sa lupain ng Ehipto upang sa pamagitan ng kaniyang karunungan ay iligtas ang lupain mula sa kagutom. At ngayon, yamang ipinaalam sa iyo ng alahayamang lahat ng ito at ang lahat ng mga salita na iyong sinalita ay wala sa buong lupain ang isang mabait at marunong na tao na gaya mo." Yan. Katanggap na ng Tanggap na si Joseph. Dahil, pasado. Okay, tuloy tayo. At hindi natatawaging Joseph ang iyong pangalan, kundi Sapnat Paanea ang magiging pangalan mo. At ikaw ay magiging pangalawa sa akin bilang gobernador ng Ehipto na alinsunod sa iyong salita ang lahat ng mga gawain ng aking pamahalaan. At sa iyong salita ay lalabas at papasok sa aking mga tao. At mula sa ilalim ng iyong kamay ay tatanggap ng aking mga lingkod at mga pinuno ng kanilang sweldo. At sa iyong sweldo buwan-buwan. At sa iyo, silang lahat ay yuyukod sa iyo. At ang buong bayan ay yuyukod rin sa iyo. At sa aking luklukan lamang ako magiging dakila kaysa sa iyo. O, yan. Ayos, ha? Kaya pa hindi na siya nakilala. May sahod si Joseph, buwan-buwan. Yung mga tauhan niya na under sa kanya, may sahod din. Actually, sinabi na yan ng anghel kay Joseph, yung doon siya umiyak siya doon sa libingan ng kanyang mama. Iyak na iyak siya, na magsalita ka, ina, sabihin mo ganito, ang anak mo ganito. Nagsalita ang anghel ni Hawa. Huwag kang masyadong malungkot. Dahil doon sa Egypt, maging gobernador ka. Doon. Binanggit na doon, di ba? Pastor, no? Nandito ka bang, ayan, gobernador. Advance na, sinabi ng anghel. Paano mangyari? Kasi yung anghel na yan, yung sigurong inutusan din magturo sa mga lingwahe para qualified siyang maging gobernador, pangalawa ng hari. Hindi siya Bata pa siya nakilala, iba nun ng eh. pangalan niya. Ha? Hindi nakilala ng mga kapatid, iba ng pangalan. Di na kilala, iba na pangalan. Tapos, plus lalo pang naging gwapo. Kasi ang pangalan binabanggit yun, ito na. Sapnat Paanea. Paanea. Sapnat Paani. Parang paaya. Okay, basa. At inalis ng hari ang kaniyang singsing sa kaniyang kamay. At inilagay sa kamay ni Joseph at binihisan ng hari si Joseph ng isang makarlikang damit. At nilagyan niya ng isang gintong putong sa kaniyang ulo. At nilagyan niya ng isang gintong kwintas ang kaniyang leeg. At inutusan ng hari ang kanyang mga lingkod. At pinasakay nila siya sa ikalawang karo na nauukol sa hari, na lumakad sa tapat ng karo ng hari. At pinasakay nila siya sa isang karo na may malakas na kabayo mula sa mga kabayo ng hari. At inihatid sa mga lansangan ng lupain ng Ehipto. Yan. Wow. Talagang declare na si Joseph na pangalawang hari.
O gobernador, lagyan na ng singsing, lagyan ng kwintas, lagyan na ng sa ulo na bilang hari. Okay, tuloy. Tingnan natin ha. At iniutos ng hari na ang lahat ng tumutugtog ng mga tembre, mga alpa, at iba pang mga instrumentong pangmusika ay dapat sumama kay Joseph. 1,000 tembre, 1,000 mikkulot, at 1,000 nebalim ang sumunod sa kaniya. At 5,000 lalaki na may hawak na mga espada na kumikinang sa kanilang mga kamay. At sila'y humayo at naglalaro sa harap ni Joseph. At 20,000 sa mga dakilang tao ng hari na may bigkis na balat na nababalutan ng ginto ay nagsilakad sa kanan ni Joseph, at 20,000 sa kaniyang kaliwa. At ang lahat ng mga babae at mga dalaga ay nagsiparoon sa mga bubungan at nagsisitingin kay Joseph at nagsisitanghal sa mga lansangan. Tingin sila, wow, gwapo. Yung pangalawang hari. Gwapo. Tapos, kinurunahan pa. Tapos, damit pa ng, maharlikang damit. Ayan, kita mo. Lalo naging gwapo si Luna. Tuloy. Ang bayan ng hari ay nagpauna sa kaniya at sa likuran niya na pinabanguhan ang daan ng kamangyan at ng kaisya at ng lahat ng uri ng mainam na pabango, at nagsabog ng mira at aloe sa daan, at 20 lalaki ang nagpahayag ng mga salitang ito sa harap niya sa buong lupain sa malakas na tinig. Nakikita ninyo ang taong ito na pinili ng hari na maging pangalawa niya? Ang lahat ng mga gawain ng pamahalaan ay kaniyang pamamahalaan bilang gobernador, at ang lumabag sa kaniyang mga utos at ang hindi yuyukod sa harap niya sa lupa ay mamamatay, sapagkat siya'y naghimagsik laban sa hari at sa kaniyang pangalawa. Yan. So, ganon ka, sikat na si Joseph. Pag hindi kayo lumuhod, patayin kayo. Pero mo habang nagsakay siya sa karo, papunta ron, pinauna pa nagsasabog ng mga pabango. Sa daanan, nauna advance para pagdaan niya, puro ang bango. Ganon katindi ha. Ganon kasarap ang buhay niya ngayon. Samantala, 12 taon siya sa kulungan. At 1 taon siya mahigit na pinagtutukso ni Silika, na asawa ni Potiphar. Naisip ko nga, bakit si Silika ganun ka, kasi, ito kasi si Potiphar may mali. Nagpakapon kasi. Siyempre, naghanap ang asawa. Ang hanga ko lang na ating Grand Lolo, matibay. Alam niya na hindi pwede sipingin hanggat hindi niya asawa. Ayaw niyang iligaw. Talagang hindi talaga pwede. That's why hindi niya sipingan, kasi hindi niya asawa. Kasi pag sipingan mo ang babae na hindi mo asawa, kahit girlfriend mo, pero hindi pa kay kasal, isang malaking kasalanan. Yan ang ginawa ng mga Christian. That's why Christian kulto. Tingnan nyo, may doktrina kayo, February 14. Nagsisipingan ang magkakasintahan na hindi pa kasal. Yan ang doktrina ng Christian na kulto. Subukan mo sa Islam yan, bitay ka. Subukan mo sa Israel yan, sa mga Hebrew, bitay ka, death penalty yan. Patuhin ka na mamatay. Patuhin talaga yun. Story. Yung babae, dapat batuhin mamatay. Mabuti lang na iligtas ni Masyaya kay Hawasay. Sabi niya, wag mo nang ulitin. Malaya ka. Pinalaya ni Hawas niyang babae. Kasi siya nabi, sino hindi nagkasala? Yung bumato dyan. Ang bumato ay yung hindi nagkasala. Lahat, puro man nakakasala din. Walang bumato. So, nailigtas. Pero ang totoo, death penalty na talaga yon. Batuhin mamatay.
Kasi bawal talaga yan. Hindi mo pwede sipingan pag hindi mo asawa. Kailangan kasal mo na. Malinaw, yun po ang Torah. Yun po ang ating mga Hebrew Israel. Pati sa Islam. That's why, ang Islam hindi kulto. Ang Hebrew faith, panampalataya, hindi kulto. Ano ang kulto? Christianity. Kulto kayo. Kayo mga pastor, mga bishop sa Christian, gumising kayo. Kaluluwa nyo nakataya. Magugulat kayo. Ang bagsak nyo, hindi sa kangkungan. Hindi sa kumunoy, dagat-dagatang apoy. Ang akala nyo, daan ay matuwid para sa kanila. Ang pagdating pala sa dulo, bangin. Yan. Malinaw. Okay, tuloy tayo. At na nga mga tagapagbalita ay tumigil sa pagpapahayag. Agahayag, ang buong bayan ng Ehipto ay umukod sa lupa, sa harap ni Joseph. At nagsabi, mabuhay nawa ang hari, at mabuhay ang kaniyang ikalawang hari na gobernador. At ang lahat ng mga nananahan sa Ehipto ay umukod sa daan. At ang mga tagapagbalita ay lumapit kay Joseph at sila'y umukod. At sila'y nagsasaya sa lahat ng uri ng panderita, Mikol at Nibal sa harap ni Joseph. At si Joseph na nakasakay sa karo ay itiningin ang kaniyang mga mata sa langit at sumigaw na nagsabi, kaniyang itinataas ang dukha mula sa alabok, kaniyang itinataas ang inapi mula sa dumi. O Yahawa, aking alahayam na aking tagapagligtas, maligaya ang taong sumampalataya sa iyo at nagtitiwala sa iyo. Oh. Yan ang sabi ni Joseph, ha? Sabi niya, kanyang itinaas ang inaapi mula sa dumi. O Yahawa, aking alahayam, na aking tagapagligtas, maligaya ang taong sumasampalataya sa iyo at nagtitiwala sa iyo. So, Yahawa po ang binanggit, hindi Lord. Kasi si Lord, si Baal yan, fallen angel, Satanas. Hindi God, dahil ang God, si Gadriel yan. Fallen angel, Satanas. Yan ang pumasok sa ahas, nga nilinglang si Iba. At yung lumabas siya, napalayas na si Adan at si Iba sa Garden of Eden, ay nag-anyo siyang babaeng maganda at ang pangalan niya si Bilyar. Si Gadriel pa rin yun. At binuntisan niya si Iba. At ang anak nila, ni Iba at ni Gadriel o Bilyar, ay si Cain at si Luluwa. Ganon. Gets nyo? Hanggat hindi kayo mag-research, magbasa ng original ancient Hebrew Tanakh o original scripture, hindi talaga nyo maunawaan. Kung doon lang kayo sumandal sa 66 book na gawa, product ng Vatican Canon Law, na dinuktor, corrupted Bible, at yan ay Satanic Bible, Fallen Angel Bible, dadalhin kayo hindi sa kumunoy, hindi sa kangkungan, kundi sa dagat-dagatang apoy. Naintindihan niyo yun? Naintindihan niyo yun? Baka sabihin nyo, ay hindi, konti lang kayo, kami marami kayo, marami. Gusto nyo sikat, ang bagsak nyo, sikat supoy. Kasi dagat-dagatang apoy ang bagsak nyo. Bible nyo mabili galing sa Christian bookstore, galing sa National Bookstore, na product, iba-ibang version na hindi pa magkakasundo ang version. NIV version, King James version, Good News version, American Standard version, iba-ibang version. Ay isa lang pinanggalingan yan, ay canonized ng Vatican Canon Law. Sino ang isa sa mga professor ng Vatican Canon? Ng canon? Sino?
si Adam Weishaupt, founder ng Illuminati, yung New World Order. Sipin ninyo yan, ha? Tapos, itong mga pastor, wala lang, ayawan ko sa iyo. At least, sinabi namin ito, wala na kaming pananagutan sa inyo. Dahil hinayag namin ang totoo. Tama yung sinabi ni Dr. Jose Rizal. May proverb si Dr. Jose Rizal. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makarating sa paruroonan. Pag hindi kayo lumingon sa original, sa pinanggalingan ng original ancient Hebrew, Tanakh, original scripture o Bible, hindi nyo makuha ang tamang turo, ang katotohanan. Kasi hindi kayo lumingon. Dito lang kayo lumingon sa gitna. Yung finished product na ng Vatican na nag-iba-ibang version. Hindi kayo makarating sa paroroonan, sa eternal life. Doon kayo mapunta sa eternal condemnation. Yan po ang totoo. That's why kayong mga pastor, mga bishop sa born-again Christian, Pentecostal churches, evangelical churches, makinig kayo. Dahil kaluluwa po ang nakataya sa inyo. Kahit naman sa Book of Jasher, hindi nyo tanggap to. Detalyado ang kwento dito. Ito yung dala ni Enoch galing sa langit. Ito yung isang aklat na dala ni Enoch, 366 book, na sinulat ni Archangel Prabuel. Pero yung nasa apps na ngayon, sa na Book of Jasher, na yung corrupted na yan. Kinurap na yan, yung tinatawag na apocryphal book na iba-ibang mga aklat. Iba-iba ng pangalan ng author doon. Oh, Si corrupted yan. Dapat yung sa Ethiopian, Ethiopic books. Okay, tuloy tayo. Basa. At si Joseph ay naglakbay sa buong lupain ng Ehipto na kasama ng mga lingkod at mga pinuno ni Faraon. At kanilang ipinakita sa kaniya ang buong lupain ng Ehipto at ang lahat ng mga kayamanan ng hari. At bumalik si Joseph at naparoon sa araw na iyon sa harap ni Faraon. At ang hari ay nagbigay kay Joseph ng isang pag-aari sa lupain ng Ehipto, isang pag-aari ng mga bukid at mga ubasan. At ang hari ay nagbigay kay Joseph ng 3,000 talentong pila at 1,000 talento ng ginto at mga batong onyx at tibillum at maraming mga kaloob. Yan. Tanggap ni Joseph. Yaman. Galing sa kay King Pero. Ano pa natanggap ni Joseph? Tuloy. At nang sumunod na araw, ay iniutos ng hari sa buong bayan ng Ehipto na magdala kay Joseph ng mga handog at mga kaloob. At ang lumabag sa utos ng hari ay mamatay. At sila'y gumawa ng isang mataas na dako sa lansangan ng bayan. At sila'y nagladlad doon ng mga damit. At sino mang magdala ng anumang bagay kay Joseph ay inilagay sa mataas na dako. At ang buong bayan ng Ehipto ay naghagis ng isang bagay na mataas na dako, sa mataas na dako. Ang isang tao ay isang hikaw na ginto. Ang mga iba pang mga singsing at mga hikaw at iba't ibang sisidla na ginto at pilak at mga batong onyx at bidelyo ay inihagis niya sa mataas na dako. Ang bawat isa ay nagbigay ng kung ano ang kanyang tinataglay. Hindi lang si King Pharaoh, si Haring Paraon nagbigay, kundi ang buong bayan ng Ehipto nagbibigay ng regalo kaloob kay Joseph para sa pangalawang hari na gobernador. Okay, tuloy tayo. At kinuha ni Joseph ang lahat ng ito at inilagay sa kaniyang mga kabangyaman. Ang lahat ng mga pinuno at mga maharlikang tao na nauukol sa hari ay nagtaas kay Joseph at sila ay nagbigay sa kaniya ng marami
kaloob. Yamang pinili siya ng hari na maging kaniyang pangalawa. At inutusan ng hari si Potipera na saserdote ng Un upang makuha ang kanyang anak na babae. At ibinigay ito kay Joseph na maging asawa. Si Asenat ay nakita lamang sa pader ng Ehipto ni na Potipera at Ahiram na kanyang asawa. At itinuring niya siyang sariling tunay na anak na babae. Tinawag nila ang pangalang Asenat. At ngayon, siya ay isang dalaga na. At sa utos ni Paraon, si Asenat ay itinasal kay Joseph. Ayan. Ampon lang pala si Asenat. Pamangkin. Ampon lang pala si Asenat ni Potipera at ni Ahiram. Napulot nila doon sa pader ng Egypto. At tinuring nilang tunay na anak at ginawang tunay na anak at pinangalanan nilang Asenat. Ngayon, sinong magulang ni Asenat? Dahil napulot lang ni Potipera na saserdote ng On. Na ang tawag doon sa ibang version ay saserdote ng Hierapolis. Ngayon, tingnan natin. Dito tayo sa Genesis chapter 42 verse 2. Basa. At sinabi ni Israel sa kaniyang mga anak, magsiparoon kayo sa Ehipto at ibili ninyo tayo roon ng pagkain. Baka tayo ay mamatay sa gutom, sapagkat aking narinig na may saganang pagkain doon. At ako'y pinarusahan ni Yahweh dahil sa aking kasalanan, sapagkat aking inilagay ang sanggol na anak ni Sikem at ni Dina sa pader ng Ehipto. Yan. Kasalanan ni ano? Kasalanan. Inamin ni Israel na nagkasala siya. Kaya lang karoon ng gutom ang buong mundo. Palo sa kanya. Dahil hindi niya tanggap si Sikem na nabuntisan ang anak ng si Dina, tapos yung bata itapon na lang doon sa pader ng Egypt. Wala namang kasalanan yung bata eh. Si Sikim may kasalanan doon. Ngayon, paglaki, Asawa. ginawa asawa sa anak niyang minamahal. Okay. So ang labas, si Asenat ay pamangkin lang ni Joseph. Pamangkin niya. Sa kapatid niyang babae. Ang tatay ay Canaanites, si Sikem. Kananiyo. Agoy. Yan ang nakalagay sa original, ha? Genesis chapter 42 verse 2. Original, ha? Paleo Hebrew. Translated. Ito, English. Tuloy tayo. Dito pa tayo sa isa. Basa. Genesis chapter 41 verse 45. At binigyan niya si Joseph ng bagong pangalan, Sapnat Paneah, at ibinigay na asawa sa kaniya si Asenat na anak ni Potipera na saserdote ng On, na anak ni Ahiram. Kinuha nila si Asenat mula sa pader ng Ehipto nung siya ay sanggol lamang at itinuring siyang kanilang anak. Si Jose bilang gobernador ay namuno sa buong lupain ng Ehipto. Genesis to, chapter 41 verse 45. Original Paleo Hebrew. Pero wala na ito sa corrupted Bible. Hindi na mabasa yan. Binago. Ngayon, titingnan natin ang Googles. Yung mga comment na mga komentary sa Googles patungkol kay Asenat. Dito. Basa. Tagalog version. Si Asenat isinalaysay ng mga tradisyong nagmula siya sa pamilya ni Israel. Isinilang siya bilang anak ni Dina. Si Dina ay ginahasa ni Sikem at ipinanganak si Asenat na iniwan ni Israel sa pader ng
ipinalaki ng asawa ni Potipera na si Ahiram. At kalaunan ay nagpakasal si Asenat kay Joseph. Sa Google ito nakasulat. I-research mo sa Google Ito ang English. Ito ang English. Di-translate ko lang Tagalog. Ito yung sa English. Sa Google. Malinaw na si Asenat hindi siya Egyptian. Si Asenat, ang mama niya ay Hebrew. Ang lolo niya si Israel. Kaya lang, ang tatay niya, Canaanites, si Kim. So, wala tayong dugong Egyptian, tayo mga tribe of Manasseh, wala tayong dugong Egyptian. Meron tayong kunting dugo na Canaanites. Palakpakan ang mga lahi ng Manasseh tribe. Palakpak. Yes, brother. Oh, di po malakpak to. Di ba Manasseh ka? O Hintel? Okay. Okay. Tuloy. Basa. At ang dalaga ay totoong maganda. Isang dalaga na hindi kilala ng lalaki. At sinabi ng hari kay Joseph, ako si Faraon, at maliban sa iyo ay walang mga has na itaas ang kaniyang kamay o ang kaniyang paa upang pangasiwaan ang aking mga tao sa buong lupain ng Ehipto. At si Joseph ay may 30 taong gulang nang siya'y tumayo sa harap ni Faraon bilang gobernador. Ang latatigas nandyan. At si Joseph ay umalis sa harap ng hari. At siya ay naging pangalawa sa hari sa buong Ehipto. At binigyan ng hari si Joseph ng 100 tagapaglingkod upang alagaan siya sa kanyang bahay. At si Joseph ay bumili ng maraming tagapaglingkod at sila ay nakatira sa bahay ni Joseph. Marami ng tao. Si Joseph, tauhan. Binigyan pa 100 tauhan, bumili pa siya ng tauhan niya. Pinalag si Asenat. Ha? Ang pag-asawa ng gwapo. Pinalag si Asenat. Pero si Asenat maganda. Maganda. Sinabi maganda si Asenat eh. Maganda si Dina eh. Tapos, yung tatay ng Kananeo, si Sikim. Guwapo yun. Maputi. Ano ba ang Canaanites ngayon? Ngayon? Lebanon. Lebanon. Sinong Lebanese na artista na sikat? Si? Si Tom Cruise. Tom Cruise. Guwapo nito. Oh. Lebanese yan si Tom Cruise. Hindi yan American. Canaanites yan. Baka ganyan kagwapo si Sikim. Saka si Keanu Reeves. Kahit ni Ray, pumayag na. Na-inlove si Sikim kay Dina eh. Sabi ng papa niyang hari, di ka ba nakakita ng mga lahi natin? Bakit doon ka sa Hebrea? Kakaibang ganda Oh, ni Dina eh. na pag doon tayo, tutuliin tayo. Bawal ang support sa kanila. O, di tuli tayo lahat. Natuli na rin na lahat. Naubos. Natuli sila. Ito naman si Simeon, tsaka si Libe, namuno si Simeon eh. Kasi Mga pilyo. pinatay. Sino nagpatay kay Sikem? At saka yung hari, si Simeon. Tapos ginawa niya asawa ang kapatid niya. Dinagdag kay Buna, nga isang magandang babaeng dalagitang Canaanites. Saway ito si Silvio. Nang anak nila ay si Saul. Oh, si Saul. Yung naging hari. Yan maganda si Asenat kasi may lahi ng Lebanese ka. May hari. So, yan. Kailangan. Ngayon, "30 years old, si Joseph naging gobernador. Lahat ng kamaksuhan nandun sa kanya. Umalis siya, yung bininta siya sa mga kapatid niya, doon sa Sikim, 18 years old siya. 1 taon siya mahigit doon sa bahay ni Potifar. 12 taon siya sa kulungan. Paglabas niya, gobernador siya, namatay si Joseph, 110 ang edad. Ilang taon siyang gobernador sa buong Egypt, sa buong buhay na? 80 years. 80
years. Haba ng panahon. Habang panahon doon ang karayaan niya sa buhay. Isa lang ang asawa niya si Asenat na. Silat lang. At dalawa lang ang anak niya, si Manasila at saka si Ephraim. Wala nang ibang anak si Joseph. Dalawa lang. At mga apo na ni Joseph. Anak ni Manase at anak ni Ephraim. Mga apo na ni Joseph lahat yon. Nation and great nation. Multitude of nations. So, yan. The great nation. 80 years, puro kasaganahan sa buhay ni Joseph. 80 years. Pero, mulang 18 years old hanggang 30, katakot-takot na kahirapan sa buhay. Puro kasaklapan ni. Katakot-takot. From 18 to 30. Ilang taon yan? Ilang taon yan? From 18 to 30. Ilang? 50. Ha? 50. 15. Oh, 18 years old to 30. Oh, ang loob yan. Ilang taon yan? 12 years. 12. 12 years. 12 years. 12. 12 years sa kulungan. Ha? 12 years ako. 12 years kulungan siya. Eh, mayroon pa siyang, isang taon sa kay Putipar. Tama. 15 years. Oh, 12 years. Oh, 13. 12 years na. Bali 13. Kasama yung ano niya. 1 Oh. year doon kay Paro. Mag-i-18 siya nung ano. So, kahirapan 17 siya. noong ganon sa buhay niya. Kahirapan. 30 years old. Paglabas niya, hinirang na siya mag- Pero 80 years kasaganaan. Ganon katindi. Yahweh is great. That's why na, gaano naman katinding hirap niya na, di ba natalakay natin gaano katinding, iyak ng iyak sa doon siya sa, Balon. ano, iyak ng iyak sa doon. Ang ingay-ingay pa niya. Sigaw. Sigaw na sigaw. Kapatid niya. Tapos napunta siya sa libingan ng mama niya, iyak na iyak siya. Doon Sigaw na sinabihan sigaw. ng anghel na maging gobernador ng... Tapos yung- Bata pa siya nung sinabihan siya ng anghel na maging gobernador ng... Ganon katindi ang hirap niya. Pero yung 30 years old, nakurunahan siya bilang isang pangalawang hari sa Egypto at siya ang mamahala, siya ang mag-leadership as a government leader sa Egypt, 80 years. At sinabi niya sa mga lahi niya, pag kayo'y umalis na dito, babalik kayo sa bansang Kanaan, dadalhin niyo ang buto ko, huwag niyo iiwan. Dahil hindi papayag ang mga Egyptian na alisin ang buto ko dahil mahal na nila si Joseph sa mga taga-Egyptian. Pero talagang ninakaw nila talaga. Kasi bili ni Joseph na dalhin niyo ang buto ko, pati ang buto ng kanyang asawang si Asenat. At si Asenat doon siya ilibing sa tabi ng mama niya. At siya naman doon gilibing sa libingan ng Makpila na binili ni Abraham. So, ganun. Okay, tuloy tayo. Pagkatapos si Joseph ay nagpatayo para sa kanyang sarili ng isang napakaringal na bahay tulad ng mga bahay ng mga hari sa harap ng looban ng palasyo ng hari. At gumawa siya sa loob ng bahay niya ng isang malaking templo. Napaka-eleganting anyo at maginhawa para sa kanyang tirahan. At 3 taon ang ginugol sa pagtatayo sa bahay ni Joseph. At si Joseph ay gumawa para sa kaniyang sarili ng isang napakagandang trono na sagana sa ginto at pilak. At kaniyang tinakpan ito ng mga batong onyx at bidilyog. At ginawa niya sa ibabaw niyaon ang wangis ng buong lupain ng Ehipto. Grabe no? At ang wangis ng ilog ng Ehipto na dumidilig sa buong lupain ng Ehipto. At si Joseph ay nakaupong ligtas sa kanyang trono, sa kanyang bahay, at pinalaki ni Yahweh ang karunungan ni Joseph. Siya pala unang naging architect, no? Nilagyan niya ng... So, hindi pala ang pinakaunang matalino si King Solomon. Oo. Si Joseph. Si Joseph pala ang architect. Naging architect siya kagano. Siya unang gumawa. Hmm. Oo.
3 years natapos ang bahay niya. Kaya pala ginagawa Tapos ng yung mga kitikito. gideclare siyang hari, binigyan siya agad ng asawa. Kasi kung hindi siya bigyan ng asawa, baka tatanggalan siya ng bayag para maging bating. Kasi baka, hindi nga. So alam naman ng hari na umiiwas nga si Joseph doon sa asawa ni Lusaw ang lahi. Potiphar na kanyang prinsipe, na puno ng bantay at saka puno ng tagapagluto sa kusina. So hindi talaga niya pwedeng ipakapon si Joseph. Binigyan kasawa at may sariling bahay bukod sila sa bahay ng palasyo ng hari. May sarili ring palasyo si Joseph. Ganon katindi. 3 years. Mm. Ganda yun. Ang mga Manase, architect, no? Ah. Oo, sa talaga. At ang lahat na nananahan sa Ehipto at ang mga lingkod ni Faraon at ang kaniyang mga prinsipe ay umibig na mainam kay Joseph sapagkat ang bagay na ito ay mula sa Yahawa hanggang kay Joseph. At si Joseph ay may isang hukbong mandirigma. At ang mga hukbo ng kanilang bilang ay 40,000 at 600 lalaki na may kakayahang humawak ng sandata upang tulungan ng hari laban sa kaaway. Bukod pa ang mga pinuno ng hari at ang kaniyang mga lingkod at ang mga naninirahan sa Ehipto na hindi mabilang. At ibinigay ni Joseph sa kaniyang mga makapangyarihang lalaki at sa lahat ng kaniyang hukbo ng mga kalasag at mga sibat at mga sombrero at mga kasuotan at mga batong panghilagpos. Yan. Yung pangano sa Oh, yung pang ano ba? sa ano tirador, sling oh. Labyog. Oo. Labyog. Ganon katindi ang mga tawa ni Yun ang Joseph. ginamit ni David, di ba? Pang ano kay Goliath, ang pagpatay kay Goliath. Sa ano lang, tulid. So, Labyog kabila na yung ganon. Oo. Para tumansik yung bato. So, makita mo ang kasaysayan ni Joseph dito sa Book of Jasher, detalyado. Pero kayo na ayaw sa Book of Jasher, Wala. nako, Manis. you are very ignorant. Ganun lang ang knowledge nyo patungkol kay Joseph. Eto, matindi. Dito tayo nagtapos. The book of Jasher. Tayo dadako sa panalangin. Pastor Richard. Yang alahayaan. O Yahawa na may-ari ng lahat ng may buhay at nagmamayari ng buong sanglibutan. Kinikilala namin ang iyong kapangyarihan at lakas at ang iyong karunungan ay pinagkakatiwala mo doon sa iyong mga taong pinili. Katulad ng aming ninuno at isa doon ang karangalang itinanyag mo sa pamamagitan ni Jose doon sa lugar ng Ehipto. Katunayan na ikaw na siyang pinagmulan ng kaalaman. Sa iyo nagmumula ang lahat ng karangalan at katagumpayan. Walang makatutulad sa iyo aming alahayam na nagtatakda ng panahon at lahat ng bagay sa sino mang nais mong gamitin upang ang iyong karangalan ay matanyag at ang mga tao mo ay makilala sa balat ng lupa. Patuloy kaming nagpapasalamat at nagbibigay ng aming pagpaparangal sa iyo na sa panahong ito'y nakilala ka namin sa pamamagitan ng pag-aaral ng tunay na Bibliyang tanak ang Paleo Hebro na hindi na doktor ng Vatican Canon Law. At salamat sa buhay ng iyong pinili at hinirang na maging katuang upang ang mga salitang ito ay malaman namin sa Tagalog version, English at Cebuano. Sa buhay ni Bishop, kayo po ang nakakaalam ng lahat at patuloy naming dalangin, O Yahawa, ang kaganapan ng aming mga naisin ay magkaroon ng kaganapan sa iyong mata at makita namin na ikaw lang ang nag-iisang alahayam na siyang magpapatupad ng lahat ng ito. Ang muling pagsasahayag ng iyong salita at pagsasaayos nito sa lengguwaheng malalaman ng tao at maiintindihan. Pinupuri ka namin, sa iyo lamang ang pinakamataas na karangalan at pagsamba, pagluwalhati at pagdakila sa pamamagitan ni Mashiach Yahushua na aming tagapagligtas. Yaman. Apa Yahawa, siya Yahawa say ang may likha ng ating buhay.
Abaya Hawa